good day sa inyong lahat. For today, we will draw an example of catch basin, yung sectional views lang niya, no? So, first thing you do is we have to erase this first. Erase natin yung tao na yan. The next is we have to check the unit. So, unit na gagamitin natin here is, ayan ang unit ha. Then, we have to choose the decimal. So, makita nyo mm na yan. O, double check natin. Pag ganito yung nabutan nyo, naka-inches feet yan. Punta kayo sa mm. Okay? Then, you have to close. Next. So, what we are going to do next is, you have to place that first. Punta tayo sa top view. Ayan. Okay? Ayan, nakikita nyo na top view. Then, we have to draw rectangle. Since ang gagawin nating catch basin ay 0.50 by 0.50. Okay? Pag convert natin yan sa mm is 500, 500. Ita-type natin, ano? 500. Okay? Pick, enter. Ayan na siya lalabas. Then, we have to zoom extent para malaki siya. Okay? Hindi tayo maduling. And then, ipan na lang natin doon sa gitna. Okay? So, after that, right-click, exit. Then, go to offset. Offset. Ayan, ano. Pick natin on edge. Pag nakita yung red na yan, ayan, on edge. Ayan. Pick nyo lang siya. And then, pag dinrag nyo yan, either loob o labas, ayan, labas siya. Okay? Offset distance na itatype nyo ay 100, which is for inches. Yun yung kapal ng hollow block natin. So, type natin 100. Enter. Ayan na siya. Okay? Another offset tayo on the edge again. So, ayan siya, no? Ayan. Okay? Double check natin. Para hindi kayo magkamali, pwede nyo drag yan dito. O, ayan. Lalabas uli. Okay? Yun ang purpose ha. Dapat palabas yan. Pangalan check nyo. Kaya lang bakit nasa loob? O, nagkamali tayo ngayon. So, pag nagkamali, undo, offset. Next. Offset ulit natin, pick natin yan, tignan nyo, nag-pick tayo ng walang distance and ang lumabas, ano? Okay, kasi wala pang distance. So, edit, uli, undo, offset. O, pick na naman natin. Check natin, ano? Pag nagmamadali tayo, nag-pick na naman tayo, kamamadali, edit na naman. Undo, offset natin, ano? So, dapat kasi meron siyang distance na itatype. Kaya napakahalaga, para exact ang ating gawa, we have to type the value. Ayun na naman, nag-pick na naman tayo. Pero, check natin kung tama ha. Dapat sa gitna siya. So, check natin, measure natin kung tama na ginawa natin. Dapat 400 to. So, check natin. O, sobra, kulang. 385 lang. So, what we are going to do is to undo uli. Para ma-perfect natin, make sure na hindi tayo nagmamadali. Pick natin yan. Pick. Then, what we are going to do is to type 50 lang. 50, enter. Ayan na siya ngayon. Yung gitna ng 100, then let us go to ISO. Ayan. Next, punta tayo sa line. Gagawa tayo ng reference line. Automatic yan sa midpoint ha. Ayan na siya, midpoint. Lumalabas siya, midpoint. Ayan, pick sa kabila, ganun din. O, pick natin. Then, next is we have to pull this into. Ayan, 75. 3 inches, pwede na. O 2 inches, pwede na rin. Or 50. Then next is we have to erase this reference line. Erase na natin yan para hindi makagulo kasi magbablock yan mamaya eh. Pag hindi natin, magigisagabal yan kapag nag-pull pa tayo ng iba. Okay? So, balik tayo. Then next we have to pull this again. Pull din natin yan. Unang pull natin hanggang sa taas lang yan. So, dati 70. Eh, for 100 tayo, for 50, no? So, idagdag pa natin yan ng 3 o dagdagan na natin ng 3 to 5. Pwede, no? Ayan, enter. So, magiging 400 na yung height yan. Then, next, tong katabi niya, of course, i-pull din natin. Pull din natin ng 400 para magkatapat sila. Kaso, 450 type natin, naka-block siya, kaya 400 lang yung itataas niya. Ngayon, mag-iisip tayo. Exit muna tayo, ibababa natin to, o itataas tong sa kabila. Okay? Ayan siya. So, 400 lang. Ang gawin na lang natin, ibaba na lang natin to ng 50. 2 inches kasi yun yung height ng 50 ha. Height ng thickness ng ating manhole. So, gawa tayong circle. Circle tayo.
pick tayo, make sure na mas mababa. Dito yan ha, dito yan. So, pick tayo rito. Tansyahin natin. Actually, may sukat yan. Bahala ka din. Basta mas mababa. Okay, then ang diameter niya, 3 inches. So, convert natin into mm. Ang itatype natin is, ayan ha, dapat mas mababa. Okay, itatype natin is 75. Then, enter. Ayan. Yan yung circle. Yung green, ano? The next is, what we are going to do is, to pull. Ano? Yan yung circle natin. Pull natin siya. Ayan. Papunta rito. Hanggang doon lang sa edge ha. Ayan siya. Yung edge lang ha. Oh, ayan ha. Pick. Pinik natin yan. Nakita nyo, nagka-block doon sa line. Hanggang doon lang siya sa line sa una. Ayan o. Yan, yan, yan. Kasi sa gabal yan. So, dapat pala i-erase natin muna yan. Okay? Kaya edit natin yung pull natin. Oh, may sagabal kasi. Okay? Oh, undo pull. Ayan. Isa yun, nakita nyo, nasira. Oh, ayan. Ayun, nagputi. Kasi nga meron siyang line. So, what we are going to do is to erase this. Yan o, yung vertical line na yan. Gagawin natin, erase natin muna yan. Pick. Then the other one. Kasi naglalagay siya ng boundary o hangganan. Then, balik tayo sa pull. Pull natin siya. Ayan, hanggang doon na sa edge. Pick. Then, pick. O, ayan na siya ngayon. Okay, yan na yung tubo. Inlet pipe. Then, we have to erase this. No, yan, yan. Dapat na yan. Hindi na natin pupuli. Erase din natin yan. Para makita yung butas. Ayan. Then, go to tayo sa material. So, since PVC natin orange, gagamit tayo dito, no? Hanapin natin color name. Pick. Orange ang gagamitin natin, kaya orange ang piliin natin para sa kanyang paint bucket. Pick, pick, pick. Ayan na yung inlet pipe natin. Okay? Yan, nakikita nyo, dyan napapasok ang tubig. Another circle ngayon tayo dito. This time, mas mababa naman ito sa naunang circle natin. Ano? Kaya kung titignan natin, tatansyahin natin. Ayan, hanap yung sukat. Kung alam yung sukat, mas mababa dapat sa naunang diameter ng circle natin sa inlet pipe. Check natin dito. O, yan ang circle natin. Okay, so same with 75 din. The same procedure. So, we have to pull this again. Ano? O, pull natin siya. Ayan. Hanggang doon lang sa edge. Pick, pwede roon para makita natin presentation. Bahala na magsunod-sunod, ano? Dapat dun siya. So, kailangan lang natin ay hanggang sa edge. Pull lang natin, ano? Ayan, sa edge lang, then this one. Okay, then we have to erase it again. Erase natin vertical line, pick, ayan na siya. Then, kulay. Okay? So, kung titingnan nyo siya sa front view niya, ayan o, mas mababa ito sumunod. Okay, yan, mataas yun sa una. Ayan na siya ngayon, ano? Kaya para pag nakita natin yung tubig, ito, pull lang muna natin ito, no? Kasi sa kanyang view, sectional view siya, sa pag in-imagine yung buo, sarado yan, ipupull natin to, yan hangganan niya, pick, tapos ito rin yung bahagi niya. Ayan, actually, magkasama yan, ano? Yung mga yan. Kaya kung titingnan nyo sa kanyang front view, may imagine nyo na ngayon yung itsura o loob ng catch basin, kung paano dadaloy ang tubig. Ito yung sa outlet, yung outlet pipe natin. Okay, ito yung daanan ng tubig, ay yung sediment, matitigas na bagay, pwede yung salukin pag natuyo yan. Ito yung manhole. Okay, yung manhole nyo, lagayan ng manhole. Dito yung matitigas na bagay kapag ano, tumigas. So, tatanggalin nyo na lang yan pagkatapos ng walang tubig o ulan. Okay? Next step, what we are going to do is, gagawa tayo ng manhole. Ayan o, tatakpan natin ngayon yan. So, sukatin natin just to be exact. Anong size ng manhole? Ayun, 400. So, 400, gawa tayo ng rectangle, 400. Tatype natin, comma at 400. Pick. Ayan na siya ngayon. Okay. Next, we have to pull this. Ano bang size? Susukat pa thickness ng ating, ayan ha, thickness ng ating manhole. Sukat ulit, just to make sure. Ayan.
Okay, 50 mm. So, balik tayo. Pull natin, pick, ayan. Type 50, enter. Ayan na siya ngayon, ano? Tignan natin kung sakto yung nagawa natin. What we are going to do is to place that on center. Exit muna tayo sa pan. Then, move. Ayan ha, move. Ang gagawin nyo, i-pick nyo lang muna yan, ha? Kaya, pag pinik nyo, yan mga umagalaw, di ba? Iba yung nagagalaw, di ba? Dapat po. What you are going to do is select then all connected. Pero bakit ganun? Ganun pa rin, ano? So, babalik kayo kasi meron kayong nagawang kulang. So, balik kayo, select, pick. Pag nakita yung isang edge nyo yan, right click, select, all connected. Tignan nyo, magbo-blue lahat yan dapat. Ayan, nag-blue na. What you are going to do is to pick the endpoint. Yan yung kanyang displacement point. Kunin nyo lang endpoint, then drag nyo doon. Okay, dadrag natin yan dito sa another endpoint para sa AutoCAD. O, pick lang natin. Pindot. Okay, automatic. Nakapatong na yung inyong manhole. Pag tinignan mo siya, ayan ang pinaka-takip. Diba? Oh. Ngayon, para mas medyo realistic pa ang dating, dahil yan ay sectional view, what we are going to do is to add a material symbol. Kung wala kayong material symbol, hanap na lang kayo dyan para dun sa stone. Since yan naman ay stone. Just to emphasize na ito ay sectional view lamang. Na kapag ginawa nyo, may papakita nyo yung kanyang itsura, no? Ayan na. Sunod lang tayo, piliin lang natin yung cast in place concrete. Sabi nga natin, pag wala, dihat na lang kay ibang stone, ha? Huwag lang plywood, ha? O tabla. Okay? So, pag lumabas na ngayon yung paint bucket nya, ipipick nyo na lang siya. Take note, ha? Huwag nyo babaguhin yung mga kulay kasi in realistic tayo. Okay? So, paint bucket, pick. Ayan na siya. Sectional view, ibig sabihin concrete yan. Either hollow block yan o di kaya yan ay buhos. O, ayan na siya ngayon. Okay? Kung titignan nyo on the other view, ayan na. Yung iba, pwede nyo i-erase yung ibang lines. Ayan, no? Kakita nyo na ngayon. Ito na yung pinakalob ng catch basin. Actually, dito dumadaan para sa downspout mula dun sa alulod din naman. Ayan na siya ngayon. Okay, catch basin. Ngayon, kung titingnan nyo sa iba pang angulo, ayan. Pwede i-pull yan, diretso, mahaba yan dito, ano, kasi tubo na mahaba yan. Itong outlet din. Ganun, diretso yan, papunta sa street. Shower din naman yan. Okay, kung sasalain o di kaya dun sa storm drainage, yan, kung malinis naman, storm drainage. Pero pag yung galing sa septic tank, shower, kasi i-filter pa yon. Okay, punta na lang tayo sa text. Ayan, last natin. Naglalagay na lang kayo ng text, 2-dimensional, kung sino mang kapartner ninyo, o di kaya kayo mismo, bahala na rin kayo. Kung gusto nyo tuloy natin. O, ayan na. O, let's say, pangalan. Lagay nyo, apelido nyo. N2M, then place. Ayan na. Pick natin, ano? Pick kayo riyan, pick, bahala kayo sa lugar, then i-rotate na lang natin. Pag pick ng rotate, ayan siya. Pag dito sa ibabaw, ganito lang ikot yan, dyan nyo lang i-pick, ikot yan. Okay, pag dito naman sa gilid, ayan, dito nyo lang i-pick, iikot lang ng pag ganito yan. Okay, kapag gusto nyo patayuin ngayon, ayan, syempre dito lang sa gilid dapat, ano? Ayan, ang papatayo, pick, at sa kabila pick, ibangon nyo siya. Ayan na siya ngayon, ibabangon na siya. Patayo. Dahan-dahan. Ayan na siya ngayon, ano? So, sa pipiliin lang ninyo. Okay? Ayan, makita nyo. Scale nyo. Pag scale naman, nakita, hanapin nyo lang green na yan. Ayan, grip point nya. Pick and drag nyo lang. Liliit na yan. Liliit o lalaki na lang yan. Sa kanyo ngayon, i-move ngayon. Kung saan nyo gustong lugar. Okay? Ngayon, kung titingnan nyo, sa ganyan na siya. Ayan, may pangalan na kayo ngayon. Bahala kayo kung saan nyo gustong pwesto yung inyong pangalan. Pan lang natin. Ayan, nasa gitna na, no? So, magandang view, pag pinicturan nyo, syempre, dapat kita mismo ang pangalan.
Okay? Kung gusto yung gawin pa na mas maganda, depende naman, kulayan niyo siya, punta kayo dito, color name, pick, so ano tayo ng kulay, kayo na magde-decide kung anong kulay gusto niyo. Kulayan niyo siya, then it's up to you kung gusto niyo. Ayan, paint packet, okay? Ayan, meron na kayong out